Sa Bible study, pagkatapos pera. Bible study may pera. Bakit? May concern bang pera sa Bible study? Pakinggan nyo. Mateo 10, versikulo 7. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. May bayad ba? Wala eh. Si Kristo ba nung mangaral sa marami, 5,000 pinangaralan, no? Hiningan ba ng pera? Hindi eh. Pinakain pa. At alam nyo kung ano pinakain? 2 isda at 5 tinapay. Busog silang lahat. Nung idamputin nyo natira, 12 bakol. Nabasa nyo na po sa Biblia, ano? Tingnan nyo yung Kristo. Yung tunay na relihiyon, imbis na negosyohin ng tao, pinakakain pa. Eh ngayon, maghanap ko yung na relihiyon nagpapakain. Siya ang papakainin mo. Yung pastor. Eh, hindi ho gano'n ang namulatan namin sa Biblia. Kaya dito natin makikita yung totoo eh. Yung katotohanan. Umpisahan na ho natin. Paano ho ang paghahanap ng katotohanan? Paano? Eh kasi, hindi natin aalamin yung paraan ng Diyos para makita natin yung katotohanan. We are lost. Our search is in vain. Bakit? Eh, paano nga eh? Kanya-kanya ikang kagat sa kariba eh. Talaga naman kanya-kanya. Eh, tingnan ninyo ha. Ano ba dala ng Iglesia ni Kristo? Hindi ba Biblia? Ano ba dala ng paring Katoliko? Hindi ba Biblia rin? Ano dala ng Saksi ni Jehovah? Ano ba? Hindi ba Biblia rin? Ano dala ng Mormons? Hindi ba Biblia rin? Ano dala ng iba-ibang iglesia? Hindi ba karamihan dyan? Puro Biblia dala, pero nag-aaway. Eto nyo, kung di kayo mag-aaral na relihiyon, paano nyo sasabihin nasa katotohanan tayo kung di natin sigurado? At yan ay patutunayan sa atin ng Biblia kung totoo tayo kung hindi. Umpisahan na po natin. Paano natin hahanapin ang katotohanan sa Biblia? Let us be guided accordingly. By what? By the instructions of the owner of this book. Paano? Pakinggan nyo sa 34:16 ni Isaias, ganito po nakasulat. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Tanyo ha? Pansinin nyo ang salita. Saliksikin nyo sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Tinan mo. Babasahin mo lang eh. Hindi mo naman ikukwento eh. Hindi mo naman ipapaliwanag eh. Eh marami babasahin. Sabi ni Jesus, huwag kang humatol upang huwag kang hatulan. Pagpalain ang ating binasa. Sasara. Diyos ang magpapala sa binasa. Lahat magsabi, praise the Lord! Ganon. Tapos, magdadaldal na yung pastor. 1 oras na yon. May daladalang kapirasong papel. Ano nabasa natin? Pagpapalain tayo ng Diyos. Pero merong 7 kondisyon para tayo pagpalain. Number 1. Kwento yun, mati ka mo. Oh, ano ikalawa? Number 2. Umaalis pa sa station. Oh, number 3. Saan mo kinuha yung gano'n? Sa thinking mo? Eh marami nagpapaliwanag ng Biblia, kinukuha sa thinking niya yung paliwanag niya eh. Pwede ba yun? Be warned. Be cautious, mga minamahal na kapatid at kababayan. Pag ang mangangaral, hindi na nagbabasa, nagdadadaldal na, mag-ingat na kayo. Bakit? Galing na sa utak niya. Galing na rito. Oh. Eh ano bang klase? Oh, reliable ba yung galing dito? Pakinggan nyo sa Isaias. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. At ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Kita mo. Pwede bang kunan mo yung pag-iisip ng tao para ipaliwanag mo itong sinasabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, kung paano yung langit ay mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking lakad, mas mataas kaysa inyong mga lakad, sabi ng Diyos. Kasama ko ron. At gayon ang aking pag-iisip, sabi ng Diyos, mataas kaysa sa inyong pag-iisip. Do we accept that? Well and good.
Kung tinatanggap nating mataas ang pag-iisip ng Diyos kaysa sa atin, who of us is able to explain the Word of God? Is there anybody? Wala. Kasi yung utak mo kakapiraso eh. Kung gaano taas ng langit sa lupa, gaano lang ng utak at pag-iisip ng Diyos kaysa utak ng isang tao. Kung gusto niyo makita, do you want to realize how lowly we are in the eyes of God? Pakinggan nyo sa unang Korinto, ganito ang sabi ng Diyos, sapagkat ang kahinaan ng Diyos, Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man. Tanyo, ang Diyos pala may kahinaan, payag kayo. Yung iba, ayaw maniwala sa akin eh. Bakit mo ikaw sinasabi yan? Nasa Biblia eh. Ang kamangmangan ng Diyos, the foolishness of God is wiser than man. May kamangmangan ng Diyos o wala? Meron. At yung kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa mga tao. Meron bang kahinaan ng Diyos? Meron, nasa Biblia. Para ipakita sa atin kung gaano kaliit yung ating kaisipan, kahinaan na ng Diyos, mas malakas pa sa atin eh. Kamangmangan niya na, mas marunong pa sa atin. Paano ka ngayon aabanti dyan? Papaliwanag mo Biblia, kaisipan ng Diyos ang nandyan. Paano mo papaliwanag yan? Kaya yung mga mangaral babas, sitas, pagpalain ang ating binasa, sasara na, dadaldal na ngayon. Mga kapatid, may naalala kong kwento nung ako'y nasa Canada. Bumasa ka sa Biblia, tapos pinaliwanagan mo sa sarili. Ha? Sabi ng Biblia, let us go back to the Word of God. Ano ang sabi ng Diyos? Warning ng Diyos. Eto, basahin natin sa 34:16. Tuloy po natin. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Sasaliksikin, you are going to search the scriptures, tapos babasahin mo. Aba ngayon, marami ho, papaliwanagan. Sa Biblia, hindi ganun eh. Babasahin. Tandaan nyo, kailangan babasahin. Yung ipaliliwanag mo sa tao, yung ipatatanggap mong bahagi ng pananampalataya sa Diyos, dapat binabasa mo. Ano pangako ng Diyos? Tuloy natin ang basa. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Ayan, yan ang assurance ng Diyos dito sa kanyang aklat. Kahit isa sa mga ito, kung babasahin mo, hindi magkukulang. Hindi mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. yan yung garantiya ng Diyos. Itong nasa Biblia, iniutos ng aking bibig ang wika ng Panginoon at pinisan ng aking espiritu. Kaya mga kapatid, itong Biblia walang kulang. Nagtataka lang ko doon sabi, yung Biblia may kulang naman ni Kadya. Hindi naman lahat na ika ng katotohanan nakasulat sa Biblia. Hindi ka lahat nakasulat sa Biblia. Kaya may aral kami, wala sa Biblia. Dahil kulang naman ni ika ang Biblia. How dare you? Sino ka? Para magsabing kulang ang Biblia. O sino sa inyo ngayon na naniniwalang kulang ang Biblia? Tatanungin ko lang kayo. Hindi tayo mag-aaway. Kung gusto nyo, inisin nyo ako, payag ako. Para masabi mo kasing kulang ang Biblia, dapat alam mo ang husto. Amen? Halimbawa, dumating yung estudyante. Bakit kulang kayo? Ba't kulang? Kasi estudyante niya 45 40 lang ang dumating. Hindi kulang nga. Alam niya ang kabuuan, kaya niya nasabing kulang. Ngayon, sasabihin mo, kulang ang Biblia. O, pakita mo sa akin yung kabuuan. Kulang daw ang Biblia. Kulang, pakita mo sa akin ang gusto. O ngayon, ako hinahamon ko ang kahit na sino. Hindi naman ako nagagalit kahit kanino. Pero hinahamon ko ang kahit na sinong magsasabing kulang ang Biblia, pakita mo sa akin ang buo para masabi mong kulang. Pero, para patunayan ko sa iyo, ang Biblia walang kulang, gaya ng sinabi ng Diyos. Kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang, tanungin mo ko. Mula ngayon, hanggang mamatay tayong dalawa, hindi mauubos ang sagot. Nasa Biblia lahat. Wala akong makita kulang eh. Wala ang kulang sa Biblia. Kung hanap mo totoo, katotohanan, yung katotohanan ng pakikinabangan mong pangkaluluwa, walang kulang dito yon. Wala ang kulang. Sige, magsabi kayo ng kahit anong kulang.
Ito